Magandang araw po sa lahat ng Pilipino, saan man po kayong panig ng mundo. Today is September 25, 2025, araw po ng Biyernes. Wala pong palipot, magandang araw sa lahat po ng manunood ng replay o yung maghahabol mamaya-maya lamang. Magpahayag ng ating paninindigan sa napakaraming mga mahalagang usaping panlipunan na dapat tayong lahat ay kasali. Kagaya nga ng ating pamagat ngayong araw, basura ng pera, baha ng basura. Nakapagtapon na ba kayo ng basura ngayong araw? At yung tinatapon nyo bang basura ay nasa maleta rin? Ito ba ay hindi basta maletang Samsonite lamang? Baka ang basura ninyo nasa Rimowa, suitcases din. So ito ho ang ating pag-usapan. Pag-usapan po natin yung ating pamagat, basura ng pera, baha ng basura. Nakakagimbal na basura ho ang tawag nila. Ang tingin po nila sa pera ninyo, sa pera na galing ho sa buwis na ating ibinabayad, ibinibigay sa gobyerno, basura. Yun po yung termino ng mga security ni Zaldico at tinatanggap naman pag nagde-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Ang tingin po nila sa pera ninyo na nagmumula sa buwis ninyo, basura. Ang isang maleta, may post-it according to the testimony of the former Marine Sergeant. Ang pangalan po niya ay Sergeant Orly Guteza. Nakakagimbal, pero tatalakayin po natin yan. Sana ho may magkomento kayo at kung ano din po ang inyong reaksyon. Ito maganda ito. Asan na yun? Si Jerilyn Quizon, buwisit sila. Basura sa kanila, mahalaga sa amin. Yun nga po nakakagimbal, nakakagigil, nakakagalit. Ang tawag nila sa perang ninakaw mula sa ating mga Pilipino, basura. Yung pera pong pinagpaparti-partihan nila, marami po sa atin kahit ipanganak muli, hindi man po makakahaplos o makakaamoy ng simoy ng ganung karaming pera. Salamat doon sa dating security, isang retired Marine Corps Intelligence Officer sa ngalan na Sergeant Orly Guteza. Maraming salamat sa iyong matapang, maisog na paninindigan at paglalahad ng katotohanan. Pakita ko lamang po muli sa inyo ito. Sana marami pa ang maantig. Ito po ang papel na ginagampanan ng ating mga kasundaluhan. Yung Armed Forces of the People, yung mga pulis ng Pilipino, yung pulis ng Pilipinas. Hindi po yung Armed Forces of the Plunderers. Hindi po yung pulis ng pangdrobo, hindi po yung pulis ng mga plunderers. At lahat ng uniform personnel, may Coast Guard na binabanggit, may Special Action Force na detail daw. Ito po kayo, yan po ang kahalagahan ninyo sa lipunan. Namnamin po ninyo ang mensaheng ito. Ito po ang ating mga ginagalang na miyembro ng military and other uniformed personnel and service. Sila po ay nagbubuwis ng buhay. Pero wag po kayo magbuwis ng buhay para sa mga ito. Wag ho kayong magpapagamit. Bakit ninyo kinakailangan magbuwis ng buhay para sa mga nabubuhay sa buwis na ninakaw? Pag-isipan po niyo ito. Bakit kinakailangan ninyong i-secure yung mga nagnanakaw at pahirap sa ating mga Pilipino? Tumambad na po sa atin itong napakalaking skandalo sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Trilyong piso, daang bilyong piso na po ang nakawan Why will you let yourself be used by these people who steal the money of the people? That includes your money. Talakayin po natin ito. Sana po yung mga binanggit ni Sergeant Orly Guteza na naging bahagi, naintindihan po namin kayo. Alam naman natin ang anong mantra ng mga sundalo sumunod lamang, obey orders, etc. Pero ang order po na dapat na sinusunod ninyo,
Only follow, only obey lawful command. Only follow, only obey lawful orders. Yung pagnanakaw po sa kaban ng bansa, at kayo pa ang nag-e-escort, kayo pa nagse-secure, kayo pa ang tagabuhat ng kanilang basura, mag-isip ho kayo. Yung basura ho nila, payamanan na po ng maraming tao, maraming Pilipino, maraming sundalo, maraming pulis, maraming Coast Guard na katulad ninyo. Pero uulitin ko, marami sa ating mga Pilipino, kahit ipanganak muli, hindi po matatamasa yung ganung pera, yung basura ng pera na kanilang pinaghahati-hatian. Ang masaklap, yung mga nagbubuwis ng buhay, para bantayan ang mga nabubuhay sa buwis, dapat po'y magsalita na rin kayo. Yung mga kasamahan, sana nung Sergeant Orly, anong pangalan nito? Sergeant Orly Gutesa, na nagmumula po sa Marine Corps Intelligence. Sana ho, isipin din ninyo yung naisip niya. Iniisip ho niya yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, yung magiging kinabukasan nito. Alam mo ninyo, hindi ninyo kasalanan. Security kayo ng mga taong nagnanakaw sa atin . Pero sana ho, ay may panahon pa na manindigan ho kayo sa tama, sa ngalan ng inyong pamilya. Ang sinabi ho niya, almost 90 daw yung security detail nung Saldico. 10 sa Coast Guard, officer-led po ito . Hindi po ito yung basta tauhan lang ng Coast Guard. Meron pong opisyal na namumuno dito sa delegasyon ng Coast Guard. 10 Coast Guard, 10 mula sa Special Action Force at 6 sa PSPG o yung Police Security Protection Group. Ito po yung nagbibigay ng VIP security. Hindi po sila VIP . Ninanakawan po tayo. Sana lumapit po kayo sa inyong mga superior, magpa-recall na kayo at wag nang magpa-detail. Hindi lang kay Saldico, tumakbo na ho iyan . Hindi lang kay Martin Romualdez na itinuturo ni Sergeant Orly Gutesa, dating miyembro ng Marine Corps Intelligence, na naghatid siya mismo, personally, 35 maleta na merong 48 million pesos kada maleta. Ang laking pera po noon. 46 na maleta daw po lahat iyon. Nung ibinaba niya sa bahay ni Saldico, ang ipinahatid kay Martin Romualdez doon sa address na binanggit din niya, 42 McKinley Street, Forbes Park. Naghatid po doon, bukod pa doon sa isang bahay na dati raw pag-aari ni Michael Yang, diyan sa loob ng Forbes Park, at meron din sa Aguado. Yun po yung bahay immediately across, directly across Gate 4 ng Malacanang. Naghatid po sila . Yung 46 na maleta, nung inihatid niyang kauna-unahang beses, naging 35 na lang. Yung 46 na maleta at 48 million pesos per maleta, 2.2 billion po iyon. Kaya yung mga nagpo-provide po ng security, ng escort, mga kababayan, tayong lahat naiipit sa traffic. Kung iwas-iwas po tayo nito sa EDSA, ganun-ganun na lang . May mga motorcycle escort pa ito. Nagmamadali, kuno, emergency kuno, VIP kuno. Meron palang tangan-tangang pera ng mamamayang Pilipino. Dapat po kayong manindigan, dapat kayong magsalita, dapat kayong magpahayag, dapat tayong magalit. Yung mga nagbubuwis ng buhay, itong pinag-uusapan natin. Nagbubuwis ba kayo ng buhay para protektahan yung nabubuhay sa nakaw na buwis? Ito po ang pag-isipan ninyo. Yung mga nandyan, na nasa aktibong serbisyo pa, pwede naman ho kayong mag-request na i-recall na kayo at wag na kayo magpa-detail. Hindi lang kay Martin Romualdez, hindi lang kay Saldico. Sa lahat po ng alam naman ninyo na sangkot sa pagnanakaw sa pera nating mga Pilipino, wala pong dangal. Wala pong dangal. Imagine niyo, pinagbubuhat kayo ng basura nila
Ang basura po nila ay kayamanan ng Pilipinas na ninakaw nila. Kung na-implement sana ng tama, baka higit na mabuti ang buhay ng maraming Pilipino. So kay Master Sergeant or Sergeant Orly Gutesa na minsang napabilang sa Marine Corps Intelligence Unit, tanggapin po ninyo ang aking pagkilala at respeto sa inyong tapang at paninindigan. Sana'y dumami pa ang katulad mo. Sana ay makumbinsi mo yung marami sa iyong mga kasamaan, kung hindi man lahat, na lumabas na rin at magpahayag na ito talaga ang gawain ni Saldico at nagde-deliver kayo sa bahay ni Martin Romualdez. Mamaya ho, talakayin din natin yung isang matapobreng senador na pagka ang kausap po yung mga driver lang, yung mga driver ho, na nandun sa Senado, kung sitahin yung tono ng boses talagang nambubuli. Pero hindi halos mautal banggitin yung pangalan ng Saldico. Halos hindi mabanggit yung pangalan ng Martin Romualdez. Pero pagka yung mga ordinaryong taong kagaya po natin, meron pong dalawang driver doon kung maglabas na po yung ugat dito naggagalaiti ho So makikita natin matapobre. Double standard ang kanyang hindi naman pag-i-investigate. Huwag rin ho kayong maniwala na ganun katindi o ganun kahenyo si Saldico. Hindi po kaya ni Saldico mag-isa gawin at buuin ang aparato ng korupsyon na nakikita natin ngayon. Taglalabasan na matindi yung korupsyon. Hindi kaya ni Saldico mag-isa. Hindi ko pinagtatanggol si Saldi, pero hindi ko rin sinasabing ganun siya kahenyo. Na nabuo niya yung aparato ng korupsyon mag-isa. Naglalabasan naman po iyan Tapos makikita din natin, bago ho nagpahayag ng kanyang testimonya yung dating sundalo na naging security ni Saldico, makikita po niyo yung direksyon Ang suddenly, ang under scrutiny, ang under fire, ang under siege, yung Senado. Hindi natin sinasabing inosente sila, hindi rin natin sinasabing guilty sila. Okay yun, naglalabasan. Si dating Senador Bong Revilla, 125 million daw ang hinatid ni Robert Bernardo. Base po ito sa affidavit ni Robert Bernardo, yung dating USEC. Ito po yung matagal na nating ina-advocate dito sa ating pahina Ipatawag si Robert Bernardo, ipatawag yung Cathy Cabral, ibalik dyan sa investigation si Manny Bonoan, at ipatawag at paupuin yung Amina Pangandaman, yung sekretaryo o kalihim ng DBM. Tatalakayin din po natin yan. Imposibleng nangyari lahat ito nang nagawa lang ito ni Saldico at ni Martin Romualdez nang walang partisipasyon ng executive branch. Merong kinalaman dito ang Department of Budget and Management. Dapat yan, kung talagang seryoso si Bongbong Marcos sa kanyang sinasabi, he should fire immediately Secretary Pangandaman. Kahapon ho, dahil sa testimonya at pahayag, notaryadong pahayag nitong Roberto R. Bernardo, mga kababayan natin sa Bulacan, taga Bulacan din ho ito, inamin niya. Kaya ho kayo nagpatuloy na nagkakaroon ng alipunga. Nakababad ang inyong mga paa magdamag, kaya hindi lumalabas ang tubig baha dahil sa mga kapwa ninyo Bulakenyo na ang pangalan ay Robert Bernardo, yung Henry Alcantara, yung Bryce Hernandez. Tingnan ninyo kakapal ng mga mukha ng mga ito, pero hindi ho nila ito po yung mga butete na sinasabi ni Senador Dante Marcoleta. Maliliit po ito Merong malalaking nababanggit na si Saldico at si Martin Romualdez. Hindi ho nila kayang sila lang. Dapat ipatawag yung sekretaryo o yung kalihim ng Department of Budget and Management. Bakit ho? Ang DBM is the Budget and Resource Management Office ng ating pamahalaan. Budget po ito at yung ating limited financial resources. Ito po ang minamanage nito. Minamanage siya, hindi minamanggel. Ang primary agency that formulates and implements. Importante po yun The DBM is the primary government agency that formulates, nagbubuo, at nag-i-implement, nagpapatupad ng ating national budget to achieve
National Development Plan. Ganyan kahalaga ang papel ng DBM. Kanya hindi totoo na hindi alam ni Amina Pangandaman ang nangyaring korupsyon na umaabot na sa daang bilyon at trilyong piso. Speaking of trillion pesos, why do you have to know this? Kasi nga ho, ang tawag nila sa perang ninanakaw sa inyo, basura. At ang ibinibigay po sa atin, bukod po sa baha, ay basura. Nakababad kayo yung inyong mga talampakan, yung inyong tuhod, yung inyong bewang, yung inyong balikat, lagpas tao na, lagpas bahay pa. Ganyan ho kalalim yung basura na ibinibigay nila sa atin at yung bahang idinulot sa pagnanakaw sa flood control funds. No? Ngayon ho, nagtanong po tayo sa isang ating kaibigan na nasa financial industry, ang piso kontra dolyar ay nagsara po kahapon sa 58 pesos and 10 centavos. Kahapon po ito mga kababayan, yung ating mga mahal na negosyante, yung ating mga Filipino migrants at Filipino workers abroad, ang piso kontra dolyar, ang palitan ho ay 58 pesos and 10 centavos kahapon. Bagsak po ito. Tapos na po tayo sa level ng 57. 58 pesos and 10 centavos. Kanina ho, bago tayo nag-live, nagtanong po tayo, ang bilihan po is at 58 pesos and 20 centavos. Tumataas pa ho. Ito po ay bago magpananghali. Hindi ho natin alam ano pang direksyon ito. And there is this one analyst na sinasabi, attributable po yung mabilis na pagbagsak ng piso dahil sa flood control funds corruption scandal na nagaganap po ngayon sa ating bansa. Hindi po ito kaaya-aya sa atin domestically, lalong hindi kaaya-aya sa mga mamumuhunan na foreign investors. Bakit po sila papasok? Nakikita naman nila na trilyong piso pa lang nakawan dito sa Pilipinas at involve ang tinatawag pinagmamayabang nila, yung may hawak daw ng power of the purse. Sino yung power behind the power of the purse? Hindi pwedeng nagawa ito nung saldi ko lang. August 15, I believe, of this year, nag-live na po tayo. Binigyan na natin ng fair warning si Saldico na ihuhulog ka na. August 15 po yan. Pwede naman nyo i-check sa aking Facebook page po yan. Nandyan po yan ang ating pong pamagat nun, ihuhulog. Ihuhulog si Saldico as early as August 15. Kanya nga, hinihikayat ko siya nun, kung may pagmamahal ka pang natitira sa bansa, magsalita ka na. Ihuhulog ka rin habang may value pa yung iyong magiging pahayag. Ngayon, meron pa rin, ikaw ang pinakamaraming nalalaman, nakakatiyak tayo yan. Habang meron pang konting espasyo na ikay lumabas at maging katanggap-tanggap pa ang iyong pahayag, you can do it wherever you are. You were last spotted in Dubai, preparing to board your flight from Dubai, galing ng Singapore, nagpuntang Dubai. Yung Dubai connecting flight papuntang Madrid. At may mga Pilipinong nakapagsabi na nandoon nga raw at naninirahan sa isang napakagarbo at napakamahal na hindi lang yata 5-star hotel ito, 7 stars yata ito Yung Four Seasons or Ritz-Carlton. Either way, doon daw naninirahan ngayon si Congressman Saldico. Si Saldico, nasa Madrid, Spain ngayon. So may nakakita po sa kanya from Singapore, nagtungo ng Dubai, lumipat na po papunta diyan sa Spain. No? So, yung Senado, kung hindi po lumabas yung Sergeant Orly Gutesa, parang yung Senado po ang nasa trial Nagsimula po lahat ito diyan sa maanumalyang Bicameral Conference Committee report. Bakit hindi ipatawag? Sinabi may interparliamentary courtesy. Gabayan lang po ninyo, dito po sa ating pahina kasi tapatang usapan. Meron lang po akong babasahing isang komento that really struck me. Talagang ito, tama po siya Wala siyang
wala siyang patumpik-tumpik na sinabi. Na kaya nagagalit ang mga Pilipino, lumalabas, nagpapahayag at nagpoprotesta dahil, I will not say sorry for the term, excuse me lang, I will not say sorry dahil normal na term naman ito. Ang sabi niya, kaya nagpoprotesta ang mga tao, lumalabas at galit dahil kung kinakantot ka na ng trilyong pisong halaga, ninanakawang kaharap-harapan, ngingiti ka pa ba? Real talk po siya, tama po siya. Tama po siya. Trilyong pisong korupsyon. Katangi-tangi po ito. Trilyong piso korupsyon. Tapos turuan ng turuan ng turuan. Binanggit yung Bong Revilla, 125 million, dineliver mismo ni Robert Bernardo. Binanggit yung Nancy Binay, nag-deliver ng 37 million pesos, dineliver mismo personal ni Yusek Bernardo, tinanggap ng Carlin Villa sa isang pamamahay diyan daw sa Quezon City. Suddenly, it is now the Senate that is essentially under investigation. Were it not for the timely coming out of that certain Sergeant Orly Gutesa, Marine retired, na nagsilbing security consultant or security detail or security personnel ni Zaldico. At ipinahayag nga niya, personal siyang naghatid ng 35 maleta na mayroong pera na nagkakahalagang 48 million pesos kada maleta sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Mas marami daw ang pagkakataon na nag-deliver sila ng pera sa bahay ni Martin Romualdez kesa kay Zaldico. Tanong, saan galing yung perang yan? Dapat yan ay patuloy na imbestigahan. Mga kababayan, wag ho kayong pumayag. Suddenly, baka bigla isang araw sasabihin ng Blue Ribbon, ite-terminate na nila ang pagdinig. Mga kababayan, mga Pilipino, mag-ingay po kayo. We deserve to know the truth. Hindi pa dapat i-terminate ang Blue Ribbon Committee investigation. Hindi pa. Naglalabasan ang higit na malalaking mga pangalan. Wasak ang institusyon. Wasak ang House of Representatives. Wasak ang Senado. Patungo na po ito, binanggit din sa naging pahayag kahapon. Again, based on the affidavit of former Yusek Robert Bernardo. Kaya po ating kinakalampag noon ibalik nyo yung Robert Bernardo, wag nyo itago. Dahil ito isasakripisyo nila ito At si Robert Bernardo naman, dapat ipayag mo na lahat ng iyong nalalaman. Humingi ka na ng dispensa sa mamamayang Pilipino. Sabi mo, naging marupok ka. Bumawi ka. Ilahad mo lahat ng iyong nalalaman. Wag ko kayong pumayag na one of these days bigla nilang sasabihin na dapat ay i-terminate na ang Blue Ribbon investigation. Wag ho. Balik tayo doon sa ginawa nilang template. Hindi po siya konektado sa ginagawang investigation pero magandang template po yun. Yung kaso nung Alice Guo. Yung kaso ng Pogo. Yung kaso nung human trafficking di umano. Yung kaso ng money laundering, yung Pogo, lahat. Hindi ho ba tumagal ng kung ilang buwan yung kaso, yung pagdinig sa kaso ni Alice Guo? Pribadong tao po yung mga transaksyon niya roon Siya ay mayor pero yung transaksyon nila pribado business. And yet nagdrag po ng kung ilang buwan. Ito po pera nating mga Pilipino. Hindi dapat pahintulutan na i-terminate anytime soon itong nagaganap na Blue Ribbon investigation. Hindi po dapat. Dapat po ito, yung humihingi tayo ng transparency and accountability, yun din o ang layunin ng Blue Ribbon bilang komite. Ito po humihingi ng pananagutan. At ito po ay dapat magpatuloy. Binanggit po rito, marami pa ho siyang binanggit May binanggit na isang kawani rin ng gobyerno. Whether he is receiving a salary or not from the government, it doesn't matter. Yung pangalang Maynard Ngu, matatandaan ninyo na ito special envoy to China. Sinabi rito mismo, categorically, sinabi ni
Robert Bernardo, kaibigan niya, close friend nga raw po sila close friend sila ni Maynard Ngo. Kilala niya ng personal, humingi ng proyekto, nag-deliver ng 160 million pesos si Bernardo kay Maynard Ngo para daw kay Chis Escudero. Dapat ipatawag din itong Maynard Ngo sa susunod pang mga pagdinig. Meron din po sa page 5 nung sometime 2024. Highlight po dito sa affidavit, highlight ko po ito baka wala ho kayong kopya, screenshot nyo po ito. Sometime 2024, a certain Yusek Olivar, tinawagan siyang personal. At eto na, yung matagal nang inilahad ni Congressman Sid Ungab. Tong Blue Ribbon, kung totoo sila, dapat imbitahan si Congressman Sid Ungab bilang resource person para ipaliwanag yung mga kalokohan dito sa 2022, 23, 24, 25 national budget. Alam mo ito ni Congressman Sid Ungab. Dapat ito'y ipatawag nila. Okay, fine. Nandiyan ho yung kinatawan ng nabotas. Kulang ho Ito pong si Sid Ungab, eksperto po ito pagdating sa budgeting at siya po ang patuloy na naglalahad ng mga kalokohan dito sa unprogrammed appropriation. If there is one authority pagdating sa kung paano minanggel, winalanghiya, binalasubas ang ating budget, patawag po ninyo si Congressman Sid Ungab and he will willingly oblige and indulge at papahayag niya sa inyo, paliliwanag niya sa inyo paanong kalokohan ang nangyari dito sa mga budget under the Marcos Jr. administration. Ito po ay seryosong aligasyon. Hindi na po pala aligasyon to, pagpapahayag na ito Sabi ni former USEC, DPWH USEC, si Angeli De Leos or De Leon, agree if they invite Kong Toby, more so that they should invite Congressman Sid Ungab. Magingay po kayo, nakikinig po ang Blue Ribbon, they should request the presence of Congressman Sid Ungab. Kung totoong investigation ang gusto nila, para malaman din nila paano nagkaroon ng insertion, sino-sino, yung mga liable sa insertion, magkano, yung linustay dyan po sa flood control, paano linustay yung unprogrammed appropriation, paano pinagpalit-palit yung program to unprogram, unprogram to program. Total, naglalabasan na po yan Kung talagang meron tayong seryosong war on corruption, patawag po nyo si Congressman Sid Ungab as resource person. Wala na pong interparliamentary courtesy. Ang dapat po may respeto at kortesiya kayo sa aming mga Pilipino. Ulitin ko yung nag-comment trillion peso worth of taxpayers' money ang nakataya dito, ang pinag-uusapan dito. Meron pa kayong interparliamentary courtesy. Si Congressman Sid Ungab, imbitahin po nyo at pupunta yan. Tanungin ninyo, magpaliwanag siya, gawin yung resource person kung totoong investigation ang gusto ninyo. Malinaw dito, nung sometime in 2024, malala na po Kino-contain nila hanggang dapat doon lang sa mga district engineer, hanggang sa USEC lamang, iniiwas nga po yung kalihim ng DPWH iniiwas nga din po yung kalihim ng DBM Pero ngayon nagkakalabasan na ito, tumagos na po They break yung kumbaga yung glass ceiling, basag na po Tinagos na si Saldico. Hindi talaga pwedeng i-contain tatagos talaga Hindi na makontain, pinipilit pa rin nila, buti na lang may isang matapang na dating Marine officer na pangalan ay Orly Gotesa ang lumabas at tahasan ng sinabi, siya ay naghahatid ng limpak-limpak bilyong pisong halaga galing sa nakaw na pera kay Martin Romualdez. So tagos na po kay Martin. Nung lumabas po yung Robert Bernardo, hagip na po pati ang tanggapan ng executive secretary. Kaya dapat ipatawag po itong a certain Yusek Olivar. Dahil kung susundan po ninyo, Yusek
Try-Give Olayvar of the Department of Education. Try-Give Olayvar. Pinangalanan ni dating Yusek Robert Bernardo, humingi ng isang pagpupulong upang pag-usapan ang program appropriation para daw sa tanggapan ng Executive Secretary. At doon, sabi ni Robert Bernardo sa kanyang affidavit, nag-request siya kay Robert Bernardo na magsumite ng mga listahan ng proyekto. Ayan na, listahan ng proyekto. At nakapagbigay naman sila ng listahan ng proyekto na nagkakahalaga ng 2.85 billion pesos. Office of Executive Secretary pong kinakatawan nito nung Yusek Olayvar. 2.85 billion pesos. Pagkatapos daw po niyan, ang sinabi ng Olayvar, ang commitment dito ay 15, meaning 15%. Ang 15% po sa 2.85 billion ay 427,500,000. Ganun po kalaki yun. 427 million ang halaga po ng 15% doon sa 2.85. Bakit po tayo nagkaroon ng computation na 427 million? Kasi nga ho, base sa kanyang paragraph 24, humingi ng listahan, nagsumiti sila ng listahan ng proyekto worth 285. Basahin po ninyo yung paragraph 26 ni Robert Bernardo. Ang sabi niya, pagkatapos nila makapagbigay ng listahan ng proyekto na nagkakahalaga ng 2.85 billion, dali-dali naglabas ang DPWH, naglabas ng SARO, ang DBM, yung Special Allotment Release Order, DBM. Nagpadala ng SARO sa DPWH. Ano naman ngayon kanyo? Naglabas po ng SARO sa halagang eksakto 2.85 billion pesos. 2.85 billion pesos. Parehong-pareho. Kano yung proyekto na sinumite nila Robert Bernardo? Nag-release po ng SARO, yung Special Allotment Release Order, ang DBM papunta sa DPWH. Ang halaga, sakto, 2.85 billion pesos. Hindi naman pwedeng ganun ka-powerful yung Yusek Olayvar. Natatawagan ang kapwa niya Yusek, representing the Office of the Executive Secretary, demanding or requesting for a list of projects, and when he was given a list of projects to the tune of 2.85 billion pesos, subsequently, naglabas ng Special Allotment Release Order ang DBM papunta sa DPWH na nagkakahalaga ng eksakto 2.85 billion pesos. Sino yung nasa likod ng Yusek Olayvar? Yung Yusek Try-Give Olayvar. Kailangan magpatuloy ang pagdinig. Wag ho kayong papayag, wag ho nating pahintulutan na one day suddenly they will call for determination of the Blue Ribbon investigation. Dahil in the guise of meron na yung Independent Commission on Infrastructure, wala po yun. Wala pong ngipin yun, wala pong power yun. Recommendatory lang yun. And immediately, kahapon, nagrekomenda na yata ang Department of Justice na sampahan ng kaso yung mga nabanggit, Bong Revilla, Nancy Binay, Chis Escudero, yung mga naging senador at kasalukuyang senador, naging Senate President, nakasuhan na ng malversation. Paano naman itong mga paglalahad na nasa loob din ng affidavit ni Robert Bernardo? Itong Yusek Try-Give Olayvar na kinakaladkad yung Office of the Executive Secretary, he should likewise be presented at matanong diyan sa Senado. Diba? Very, po ito mabigat po itong affidavit ng Robert Bernardo. Napakarami ho ang sangkot. Kanya sana yung mga may nalalaman din, katulad nung Marine Sergeant
Orly Gutesa, yung mga nasa active service, yung mga retired na alam naman nila na pinagbubuhat kayo ng basura, pera pala ng Pilipino yun, basura lang sa mga magnanakaw, ang kapalit po nun baha at tunay na basura sa atin . Di ba? So mag-isip po kayo.